Panibagong SUV na 7-seater na naman ang ilalabas sa Philippine market sa mga susunod na buwan ng tatalakayin natin. Panibagong pagpipilian na naman para sa mga naghahanap ng isang pampamilyang sasakyan na siguradong hindi mo pagsisisihan. Dahil sa pangmatagalan, mapagkakatiwalaang kalidad, tibay at tatag, katipiran at modernong katangian, ay kahit sino siguro ito'y magugustuhan. Ang bagong Isuzu MU-X 2025 model ay ilalabas na sa Pilipinas ngayon at yan ang aalamin natin kasama ng magiging presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan, pwede mo click subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Hindi pa man napagsasawaan ng marami ang mid-size SUV na MU-X, ay naglabas na naman ng pinakabagong update sa modelong ito, na kung saan ay nagkaroon ng panibagong disenyo sa front external at dinagdagan ng mga modernong gamit at mas pinaganda ang performance. Dahil sa nakakamanghang katangian mula noon, ay ito na ang madalas na pinipili ng maraming pamilya na naghahanap ng isang SUV na talagang mapagkakatiwalaan. Sa mga hindi nakakaalam, kung i-rate ang performance, tibay, tatag at efficiency ng previous MU-X sa ilang mga brand competitor, ay kumbinsido kong masasabing isa ito sa mas magandang bilhing sasakyan magpahanggang ngayon. Bigyan muna natin ng kaunting background. Ang MU-X ay mula sa Japanese car manufacturer na Isuzu, pero una itong ginawa sa bansang China na ngayon ay nilipat na sa bansang Thailand. Ang Isuzu manufacturer ang isa sa mga kilalang automaker na gumagawa ng sasakyan na pangmatagalan gaya ng mga truck, utility, MPV na tumagal na ng maraming panahon ay napapakinabangan pa rin magpahanggang ngayon. Naging mabili ang MU-X sa bansang Australia, New Zealand, Indonesia, Vietnam, Thailand at dito sa bansa. Kaya naman itong bagong ilalabas nila na update ng MU-X ngayong taon ay siguradong marami na namang mapapabili nito. Dahil dito mo lang siguro makikita ang mga bagong specs and features na wala pa sa ilang mga modelo. Ang 2025 MU-X ay inilaunch na sa bansang Thailand bago pa man matapos ang year 2024. Itong bagong facelifted SUV ay may bagong disenyo sa external gaya ng front deck na may sharp looking design at may sporty honeycomb grille painted black. Ginawang mas moderno ang harapan na parang fighter jet ang front deck at may kasamang mga air vents na nagpo-produce ng air resistance at nagre-resulta sa magandang aerodynamic. Mas kinokompleto pa ang sportier concept ng mga massive 20-inch black alloy wheels at mga gloss black accent na kulay na ipinares sa neon gray body color nito. Kasama ang new taillights at iba pang mga makabagong exterior features na idinagdag ngayon dito sa bagong MU-X. Nilagyan din ito ng mga bagong safety features, convenient features at comfortable features. May sukat itong modelo na 1,815mm na taas, may haba na 4,850mm at labad na 1,870mm. Para bigyan ng malawak na interior para sa 7 pasahero kasama na ng mga kargamento. May ground clearance size ito na 230mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 2,835mm at may turning radius na 11.4 meter. Tumitimbang itong modelo ng 2,135kg at sa loob, ang cabin ay napanatiling may malawak na space at may komportableng layout. Ngunit may kaunti pa ring mga pagbabago itong MU-X. May black interior panels, mga premium leather upholstery, mga adjustable at foldable pa ang seat at gumanda ang arrangement. Nilagyan din ng bagong MU-X ng mga ambient lighting kaya nagmukhang luxury ang presence. Meron itong bagong infotainment system na may kasamang wireless Apple CarPlay at Android Auto. Kasama ang bago nitong gauge cluster na magbibigay ng maraming impormasyon sa driver. Kasama ng mga connectivity, Globox compartment at iba pang mga amenity na magpapakonvenient sa iyo. Meron itong smart tailgate na kusang nagbubukas at nagsasara at nilagyan pa ng 360-degree camera system para sa dagdag na seguridad at kaligtasan na may kasamang intelligent driver aids. Ang basic concept ng intelligent driver aids
ay magbigay ng babala sa mga paparating na panganib sa pamamagitan ng mga sign sa tulong ng mga radar at iba pang mga features gaya ng adaptive cruise control system na gumagamit din ng sensor, na kung saan hindi mo na kailangan pang tapakan ng matagal ang accelerator pedal habang umaandar kapag nakaset na ang speed nito. Ay kusa na itong aandar sa pagdepende sa mga sasakyan na nasa unahan. Kung ito ay hihinto o tatakbo ng mabilis ay gagayahin lang nitong Isuzu MU-X. Kaya naman makakarelax ka talaga sa biyahe niyan dahil para ka na rin naka-autopilot. Yun nga lang kinakailangan pa rin i-manage ang manubela. Meron din itong 800mm water wading na kung saan kaya nitong lumusob sa tubig sa taas na 800mm na hindi nakakapasok sa loob o hindi napapasukan ng makina na makakaapekto sa pag-andar nito. Kaya kahit sa mga bahaing lugar o kalsadang matutubig ay hindi ka talaga mangangamba. Nilagyan din ito ng forward collision warning na idinisenyo upang magbigay ng babala kung ikaw ay malapit ng mabangga sa mga biglaang humihintong sasakyan sa unahan o yung mga bumabagal. Sinamahan pa ito ng automatic emergency braking para mas kumpleto, yung tipong nagkukusang magpreno sa mga biglaang pagkakataon lalo na sa mga hindi mo inaasahan. Meron itong automatic high beam, lane keeping assistant, lane departure warning na tumutulong ding mapanatili ang maayos na pagmamaneho sa loob ng highway o linya sa highway na dinadaanan upang maiwasan ang pagkabangga o pagkasagi sa ilang mga kasabayan. At ang isa pa sa magandang safety features nito ay ang traffic jam assist. Gumagamit ang traffic jam assist ng teknolohiya gaya ng ACC Adaptive Cruise Control at Lane Departure Warning para bigyan daan ang mabagal na pagmamaneho sa mga traffic jam na kung saan ay susundan ng iyong sasakyan ang sasakyan na nasa unahan at otomatikong paaandarin ang accelerator at preno sa loob ng mga limitasyon ng system upang ang sasakyan ay manatiling nasa lane sa pamamagitan naman ng lane keeping assistant at lane departure warning. Nilagyan din ito ng rear cross traffic alert system na maganda namang gamitin sa mga pagpapaatras. Bibigyan ka dito ng alerto, sign o signal once na magkaroon ng mga sasakyan sa likuran habang ikaw ay nagpapaatras. Sinamahan din ito ng blind spot monitoring system na magbibigay pa ng pangkaragdagang seguridad kasama ang mga particular na safety features nito gaya ng mga parking sensor, front and rear camera, anti-lock braking system, electronic brake force distribution at brake assist. Sinamahan pa ng hill start assist control system at downhill assist. May crash sensor, front and side impact beams, child safety mounts at ISO fixed child mounts. Mga seatbelt sa kada upuan kasama ang mga airbags ay magbibigay talaga ng kapanatagan sa matinding kaligtasan na inilagay sa bagong modelo ng MU-X. Kaya naman ganun na lamang talaga kalupit ang modelong ito pagdating sa napakaraming mga safety features. Pagdating naman sa makina, sa ilalim ng hood ang bagong MU-X ay mayroong dalawang klase ng makina na pagpipilian. Depende sa variant, gumagamit pa rin ng bagong MU-X ng Blue Power Plant Turbo Diesel Engine na may magandang fuel economy at emission norm. Ang unang makina ay may 1.9 liter turbo diesel engine na nagpo-produce ng 148 horsepower at 350 Nm ng torque. May average speed na umaabot ng 160 to 165 km/h. Pero kung naghahanap ka ng mas malakas, ang pangalawa sa mga pagpipilian nito ay naka 3.0 liter ang engine na may turbocharged diesel at nakakapag-produce naman ng 198 horsepower sa dating 189 horsepower lamang at 250 Nm ng torque na siguradong may ihahataw pa sa bilis. Ang parehong makina ay gumagamit ng parehong automatic transmission type, kaya hindi ka rin mahihirapang dalhin itong bagong modelo lalo na sa matatraffic na lugar. Iyon nga lang ay siguradong lalaki din ang gastos ng maintenance nito. Meron itong 2-wheel drive at 4-wheel drive train na nakadepende pa rin sa variant na pipiliin mo. Ang mga braking system naman nito ay mga naka-disc type na naklase at naka-ventilated disc pa. Pagdating naman sa comfort, ang front suspensions nito ay ginamitan ng double wishbone habang naka-multi-link
coil spring suspension na may mga kasamang shock absorber, stabilizer naman para sa front and rear suspension. Ang bagong MUX ay mas tumipid kumpara sa previous model na dati kumukonsumo ng 14 km per liter, ngayon ay aabot na ng hanggang sa 15 to 16 km per liter. Kung pag-uusapan naman ang magiging presyo nito, ay maglalaro sa estimated price na 2,700,000 pesos hanggang sa 2,900,000 pesos. At ang tanong kung kailan nga ba ito ilalabas, ang sigurado lang din nating masasabi ay ngayong taon lang din mismo. Para mas maging malinaw pa kung ano ang mga nai-upgrade at mga makabagong features nito, ay ilalagay na rin natin ang review sa pinaka-previous model nito. Isuzu MUX 2022. Kilala ang Isuzu brand bilang isang car company na gumagawa ng mga dekalidad at mapagkakatiwalaang sasakyang pangmatagalan, high performance at talagang matitipid din sa gasolina ang mga modelong nagmumula dito. Sa mga hindi nakakaalam, ang Isuzu Motors ay isang global company na nagmula sa bansang Japan. Ang pinaka-headquarters o main ng nasabing manufacturer ay matatagpuan sa Tokyo, Japan, na kilalang gumagawa ng mga commercial vehicle, light commercial car at diesel engine. Sa katunayan nga, ang Isuzu din ang pinakamalaking supplier ng diesel engine sa buong mundo na nakapagtala ng 85.1 million na ng produkto ang napuproduce nito sa iba't ibang bansa. Kaya naman, ganun na lamang din kasikat sa marami ang kumpanyang ito. Well, ano nga bang pinipinpoint natin dito? Ngayon kasi naglabas ng panibagong modelo na naman ang Isuzu Motors. Isang SUV car na siguradong makikipagsabayan sa mga kompetensya nito. Magmula sa external design, mga panibagong features at specs at ang pagiging maunlad sa teknolohiya. Kasi naman ng pagiging matibay at malakas na makina ang ipinagmamalaki ngayon na sinasabing sisibak din sa maraming brand competitor. Ang Isuzu MUX 2024 model, isang high upgrade model na siguradong magugustuhan mo hindi lamang sa panlabas nito kundi sa mga nilalaman nito. Ang kabuang detalye mula dito sa external ay nakakamangha. Panibagong pagpipilian na naman kasi ng maangas na pormahan ng isang sasakyan. Dito sa harapan, ang naka-fully compact armor design front bumper grille radiator na naka-honeycomb design at napaka-premium ng datingan ay sinamahan pa ng mga garnish accent na nagpapalakas palalo ng appearance nito at decals flagship name logo na Isuzu. At kagaya ng previous model, itong bago ay fully compact LED na rin ang mga ilaw nito mula sa harap at likod. Ang napakagandang projector type na LED na headlamp at mga DRL fog lamp maging ang tail lamp ay less maintenance at napaka-visible pa. Ang overall na looks nito ay halos katulad lamang din ng marami. Malabrusko at machong body figure, mas malaki nga lang sa iba ang kabuuang sukat ng gulong nito na may size na 265 by 50 R20. Alloy wheel na mags at tubeless tires na sinusuportahan naman ng mga reliable suspensions, chassis and brakes na nakapaloob dito. Sa front ay ginabitan ng double wishbone at rear suspension na naka-multi-link with shock absorber and coil spring. Kaya maging sa off-road ay napakainam din. Ang mga brake naman sa front and rear ay pareho ding naka-disc type kaya wala kang poproblemahin pati sa stopping force. Madali lang din ang handling batay na rin sa mga nakagamit na. Ginamitan kasi yan ng naka-tilt and telescopic na steering column at the-adjustable pa. Naka-power steering at track-in pinion na rin. Kaya kahit mga lady driver at beginner ay hindi mahihirapan dito. Ang buong makina nito naman ay pinapagana ng subok at mapagkakatiwalaang engine na 4JJ3 ECX Blue Power diesel engine na may 3.0 liter displacement cubic centimeter, inline 4-cylinder, 16 valve at dual overhead camshaft engine. Wala ka rin po problemahin sa emisyon nito kasi ang fuel supply system ay naka-CRDI na. Naglilinis at pumuprotekta sa ecosystem kaya hindi mausok at matipid sa krudo. At ang transmission naman nito ay nakadepende sa variant na pipiliin mo. Merong naka-manual at automatic, may 4x4 at 4x2. Pero pare-pareho namang naka 6-speed ang gearbox kaya ang performance ay talagang may ibubuga dahil kayang mag-produce ng maximum output
na 187 horsepower sa kada 3,600 RPM at 450 Nm of torque naman sa kada 1,800 to 2,800 RPM. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot sa 180 to 190 km/h. Pagdating naman sa fuel tank capacity, itong modelo ay may 80 liters ang full tank. Kaya kung pang long ride, out of town ay talagang swak gamitin to, na kumukonsumo naman ng 16.7 km per liter sa highway at 11.3 km naman ang city ride. Ang modelong ito ay sagana rin sa mga bagong teknolohikal na katangian. Kagaya na lamang ng new smart power tailgate nito na kung saan ay kusang bumubukas ang tailgate basta masense nito ang key transmitter sa malapit hanggang sa kalahating metro. Pagdating naman sa interior, ang pagiging komportable na pagsakay ay maaasahan mo rin dito. May air condition with air quality control at auto climate control na kung saan ay makokontrol na ng mga pasahero ang temperature depende sa kanya-kanyang preference. May rear AC ventilator, mga accessories, power outlet at mga bottle and cup holder na rin itong kasama. Naka-power window na rin ito at engine push start button. Pagdating naman sa mga seats nito ay napaka-komportable rin. Makakapal ang foam, may mga headrest at adjustable pa. May center console armrest at rear seat center armrest para sa mga passenger. Pagdating naman sa dashboard, nilagyan din ng 10.1 inches infotainment system, monitor screen na detached screen at the Apple CarPlay at Android Auto na. Accessible din ito sa mga connectivity kagaya ng Bluetooth at FM and AM radio. May 6 na speaker sa front and rear kaya ang audio sound system ay maganda. At isa pa sa highlight nitong modelo ay ang pagkakaroon ngayon ng adaptive cruise control system. Ito ang sistema na kung saan ay hindi mo na kailangan pang tapakan ng matagal ang accelerator o gasolina habang maandar ito. Isiset mo lamang sa speed na ninanais mo ay kusa na itong aandar at nakadepende sa mga sasakyan na nasa unahan nito. Kung ito ay hihinto o tatakbo ng mas mabilis ay gagayahin din nitong modelo. Kaya naman nakaka-relax ka talaga sa biyahe niyan dahil para ka na ring naka-autopilot. Yun nga lang, kinakailangan pa ring i-manage ang manubela. At isa pa, hindi na rin manual ang parking brake dahil ginamitan na ito ngayon ng electric parking brake na papindot-pindot ka na lang. May 800mm na water wading capacity. Ganito kataas kasi ang kaya nitong suungin na tubig na hindi mapapasukan ang makina o maaapektuhan ang pag-andar nito. Kaya kahit sa mga bahaing lugar o kalsada ay talagang mapapakinabangan mo ito. Pagdating naman sa ilan pang mga detalye nito kagaya na lamang ng safety features, itong Isuzu MU-X ay sagana rin sa mga bagay na yan. Kagaya na lamang ng ADAS o tinatawag na Advanced Driving Assistance System. Ang purpose nitong ADAS ay para maiwasan ang anuman aksidente sa gian o pagkabangga sa kalsada na nauuwi minsan sa pagkamatay. Sa pamamagitan ng radar o sensor ay otomatiko itong magsisend ng alert sa driver at kusaring hihinto sa traffic light o kaya sa mga pedestrian. Sinusuportahan ng iba pang sistema gaya na lamang ng lane departure system na para namang maiwasan ang pagpalit-palit ng lane o linya sa kalsada. Nang sa ganon ay maiwasan din ang pagkasagi sa mga biglang nag-overtaking na kasabay natin. Isa pa, meron din itong blind spot monitoring alert. Isang sistema din na nakabase sa sensor o radar na makikita kadalasan sa side mirror at likurang bahagi ng sasakyan na kung saan sa mga biglang nag-overtaking kagaya na lamang ng motorsiklo at iba pang malalaking sasakyan ay otomatiko namang magbibigay din ng sign sa driver sa pamamagitan ng vibration o visual audio at mag-auto brake o biglang hihinto kung sakaling malagay sa alanganin ng sitwasyon. Kasama rin sa mga safety features na yan ang rear cross traffic alert. Para naman sa pagpapaatras, bigla ring gagana ang sistemang ito once na may biglang dumating na sasakyan sa likuran na hindi mo kagad makita ay kusa naman din itong hihinto. Bukod pa dyan, meron na rin itong speed sensing door locks. May parking assistant
at parking sensor with rear camera for better parking assistance. Kasama na rin dyan ang hill start assist control at downhill assist para sa mga akyating kalsada o lugar ay mainam namang gamitin ang mga sistemang ito. At kagaya ng iba ay angkop din sa modelong ito ang mga basic o standard safety measure kagaya na lamang ng ABS o anti-lock braking system. With EBD o electronic brake distributor, may brake assist, may crash sensor, front and side impact beams, mga airbags at seat belts ay talagang nakatutulong sa mas ligtas na pagsakay at pagmamaneho nito. Isa pa, hindi rin makukumpleto to kung wala rin ang mga security features nito. Sinamahan na rin kasi yan ng mga panibagong security sense na magpapanatag naman sa atin lalo na kung wala tayong secured na parkingan. Itong modelo ay mayroong central locking, anti-theft device at anti-theft alarm. May kasama na ring engine immobilizer system para hindi basta-bastang mapapagana kung wala ang mismong susi o transmitter key nito kahit gamitan pa yan ng electrical procedure. Ang modelong ito ay may malawak ding rear luggage compartment storage. May maximum load capacity na 625 kg at mahigit sa 2,000 litro. Ang haba nito ay nasa 4,850 mm at may lapad ito na 1,870 mm. Ang taas naman nitong modelo ay nasa 1,825 mm at may wheelbase size naman na 2,855 mm. May ground clearance na 235 mm at gross weight na 2,700 kg. May seating capacity ito na 7 to 8 seater, nakadepende sa size ng mga sasakay dito. At dito sa bansa itong modelo ay inilabas sa 5 magkakaibang variation. Wala sa pinaka low-end variant na tinatawag na RZ4E 4x2 LS automatic transmission. Sumunod dito ang RZ4E na 4x2 LS manual transmission na sinusundan din ng 3.0 4x2 LS-A automatic transmission. At ang pang-apat naman ay ang 3.0 4x2 LS-E automatic transmission. Habang ang pinaka-top variant nito ay ang 3.0 4x4 LS-E automatic transmission. Nagkakalaga sa bansa mula sa 1,650,000 pesos hanggang sa 2,505,000 pesos dito sa atin. Kaya kung nagustuhan mo ang modelong ito, ay baka naman pwede mong i-comment ang iyong opinion sa ating comment section. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos, ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwedeng maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ng opinion at comment mo sa ibaba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na makatutulong sa mga video na ating panggagawin. This is Oblis Collection. Thank you!